Good evening, I'm Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. As the country reels from the effects of severe tropical storm Krising and the southwest monsoon, more weather disturbances linger inside and outside the Philippine Area of Responsibility or PAR, one of which is now a tropical depression. Let's get on point with Pag-asa weather specialist Loridin De La Cruz. Loridin, magandang gabi sa iyo at maraming salamat sa oras. Yes, so magandang gabi din sa inyo, Ma'am Pinky, at sa lahat pa po ng ating mga kababayan. So Loridin, yung last update namin ay may dalawang LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung isang LPA ay tinatawag na ngayong si Tropical Depression Dante. So ano Yes. ang maaasahan natin in the next couple of days dahil dito kay Dante at dun sa isa pang low pressure area na nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Okay, ito pong si Dante, huling nakita yan kanina sa analysis natin sa layong 1,130 kilometers silangan ng Northern Luzon. Pero malayo ito. Sa ngayon, malayo po ang kanyang sentro sa ating kalupaan. Wala po tayong signal na nakataas na ng bahagi ng ating kalupaan dahil hindi natin inaasahan na yung epekto nito, yung hangin, pagbugso ng hangin ay hindi natin direktang mararanasan. Hindi tayo abot ng radius niya o kaya ng diametro niya. At sa nakikita nating forecast ay generally halos pataas yung kanyang magiging pagkilos o yung kanyang magiging direksyon. So lalabas ito ng par posible by Friday at tuluyan ng lalayo ng ating area of responsibility. Kaya lamang, dahil po sa Dante o sa bagyong ito ay mapapaikting o ma-enhance pa niya ang habagat. At yung nagpapaulan po sa malaking bahagi ng Luzon ngayon ay habagat po. So, i-clear po natin yan, habagat ang nagdudulot ng mga pag-ulan. So hindi si Dante, effect lang ito ng habagat. Yes po. Pero si Dante at si LPA, pareho bang, is it pulling yung habagat? More on kay Dante po, or more on si Dante. Dahil siya yung may kakayahan medyo malakas, may kalakasan yung kanyang circulation, so may kakayahan po siyang hatakin o ma-enhance pa yung habagat. Pero ang nakikita nga natin sa ngayon, just to be clear, Loridin, sa nakikita natin ngayon, it's 1,120 kilometers east of Northern Luzon. Pag patuloy ang umakyat pa northwest, I can imagine, parang halos wala siyang masyadong magiging, hindi siya talaga tatama sa lupa sa extreme northern Luzon. Kaso ang magiging problema, yung paghatak sa habagat. Yes po. Okay. Tama. What about the LPA? Is this still a cause for concern, yung nasa loob ng PAR? Possible po siyang maging concern by Thursday kung saan ay posibleng mabuo din ito, magkaroon din ng sariling malakas na sirkulasyon at magbuo bilang isang bagyo. And by the time kapag nabuo yun bilang isang bagyo ay posibleng mahatak niya ulit ang habagat o makapaghatak ulit ng habagat na magdudulot ulit ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Zambales, Bataan, sa Ilocos Region, maging sa Metro Manila. I see. So kailangan pala talaga bantayan itong LPA dahil posibleng maging bagyo by Thursday. Yes po. Itong kung maging bagyo, kung sakasakali itong LPA by Thursday, tapos itong si Dante, anong effect nila sa isa't isa, to each other? Pwede ba yan magsama? Can they combine? Or are they too far away from each other? Well, sa ngayon po nakikita natin mababa naman yung chance ng magsanib pwersa sila dahil significant yung kanilang distance. May kalayuan sila sa isa't isa even during the time na mabuo ito bilang isang bagyo. Loridin, anong maaasahan natin na ulan sa mga susunod na araw at hangin? Katulad ba ng ating naranasan in the past 2 days? Opo, may posibilidad na ngayong gabi hanggang bukas ay malakas pa rin yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila, sa Zambales, Bataan, maging sa Occidental Mindoro at Cavite at Batangas dahil pa rin yan sa epekto ng habagat. Oo, pero that's tomorrow. Yan ang sinasabi mo. Pero ang problema, pagdating ng Thursday, pag yung LPA na yan ay maging bagyo, ay isa pa yung problema kasi hatakin din niya ulit ang habagat. Yes po. Kaya po nakalagay po sa advisory natin
halos more than 200 millimeters of rainfall pa rin ang posible na ma-experience sa Pangasinan, Zambales at Bataan. Pag sinabing 200 millimeters of rainfall, is that within 24 hours? Ito pong forecast po natin, bali nagbibigay po tayo ng forecast ng possible rainfall per day, parang kung per 24 hours. So today hanggang tomorrow afternoon or tomorrow night, ito po, ang more than 200 ay posible dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. I see. Apo. Pero Loridin, yung mga sa nakalipas na 24 or 48 hours, what was the average rainfall? Dito po sa Metro Manila, mahigit 300 millimeters po yung na-experience Umabot natin. din ng 300. Sa mga, ito pong nakarang araw. Para mas malagay natin sa konteksto, no? Let's compare it to Ondoy. Dahil yung Ondoy, nakailang millimeters ba siya in 6 hours lang ata para lang maintindihan natin itong 200 millimeters or 300 millimeters of rainfall? Well, yes, yung kay Ondoy po, kung tama po yung aking pagkakaalala, ay parang 400, yes po, 400 plus meters of rainfall in just 6 hours. Opo, in a span of 6 hours. Kaya napakaraming ulan sa napakaliit na parang panahon, ano, ilang oras lamang. Halos bagsak po talaga ng Opo. ulan. Loridin, meron pa bang LPA sa labas ng PAR na binabantayan? So far, sa ngayon wala naman po sorry po. Medyo may kalayuan kasi ito, pero nasa silangang bahagi ng ating area of responsibility. Merong isang LPA, pero sa ngayon, mataas pa yung uncertainty niya. So, hindi pa kasama sa TCI domain natin kasi LPA pa lamang siya. I see. Ngayong rainy season, magiging madalas ba yung ganitong kalakas na ulan? Opo, ma'am, lalo na't nasa habagat season pa rin po tayo. Posible pa rin. Although, yung talagang peak niya or yung lakas ng ulan na-experience natin especially kapag may presence ng bagyo. Okay. At kausapin na, siguro ikaw na, kausapin mo ang mga nanonood sa atin, kung anong bantayan, at least the next 24 hours, Loridin. Yes po, in the next 24 hours, hindi pa rin po pwede maging kampante dahil although may breaks po yung mga pag-ulan natin ngayon, we're still expecting downpour o talagang malawakang pag-ulan, pagbuhos pa rin ng ulan dahil sa habagat. Dahil sa ating forecast, posible pa rin ang more than 200 millimeters of rainfall sa ngayong gabi hanggang bukas sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, maging sa Zambales at Bataan. Maraming salamat. Yes po. Opo. Yung mga karatig lugar po nito, 100 to 200 millimeters, hindi po birong pag-ulan nito. Pag-asa Weather Specialist Loridin de la Cruz. Loridin, thank you for your time. And we'll be taking a short break. When we return, we'll speak with the CICC Deputy Executive Director Renato Aboy Paraiso. Stay tuned. This is On Point.